Sa loob lamang ng ilang sandali, nakalapit na si Ezekiel. Ang malalim at malabig niyang mga mata ay unang tumingin kay Shera. Tila tinitimbang kung may pinsala ito. Ngunit nang makita niya ang mga bughaw at mapulang sugat ni Marlene, na lalo nagmukhang kaawa-awa, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Habang nakatingin kay Shera, hindi man siya sinisisi ni Ezekiel pero mas matindi ang sakit na idinulot nito kaysa anumang paninisi. Biglang sumikip ang dibdib ni Shera sa ginawa ng lalaki. Patuloy na nagbabaga ang mga gasgas sa kanyang braso. Ngunit wala itong sinabi sa kirot na bumabalot sa kanyang puso. Sa ilalim na makukulay na ilaw ng neon, sa paligid ay hindi niya inaasahan na makikita niya ang bahagyang ngiti sa mga labi ni Marlene. Isang ngiti na puno ng pagkunwari at panalo. Hindi na siya nagabalang magpaliwanag, tahimik niyang iniiwas ang kanyang tingin at marahang yumuko ng malalim kay Marlene. "Pasensya na," sabi niya. "Ang plastic mo." Sa kanya inirapan ng babae na labis na nagulat sa kanyang sinabi. "Sa susunod, kung tanga ka sa daan, huwag akong pagtitiripan mo." Nanlaki ang mga mata ni Marlene sa narinig. Lalo nang bahagya pa siyang lumapit at bumulong. "Aagawin ko siya sa'yo." Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi na niya kinaya pang manatili sa harapan ni Ezekiel. Sa kabila ng kirot sa kanyang katawan, pilit siyang lumakad palayo. Paika-ika. "Shera, ikaw ba si Shera?" Sa loob ng wutong bar, itinaas ni Shera ang kanyang lasing na paningin. Inaaninag niya kung kaninong tinig ang tumawag sa kanya. Sa malabo niyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na figura na may maliwanag na ngiti. Nang magsalita itong muli, agad na nanginig ang kanyang tinig na tila umiiyak. "Lorraine." Napakabigat ng kanyang buhay, ngunit ni minsan wala siyang nakakausap tungkol dito. "Hindi ako si Lorraine," sagot ng babae. "Ako si Aliana Imperial. Nakilala mo ko sa isang party ilang araw nang nakalipas." Niyakap ni Aliana ang babaeng nakilala na bigla na lamang sumubsob sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang nakaramdam siya ng awa sa babaeng ito. "Anong nangyari? Ang tindi ng dating mo noon, ang paborito ni Mr. Bustamante. Bakit ka nag-iisa at naglalasing dito?" Nag-aalalang tanong niya. "Paborito?" Mapait na tumawa si Shera. "Ako lang naman na nag-aakala nun. Wala akong ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili ko." Sige, ano man ang nangyari. Maghinay-hinay ka sa alak." Nakangiting paalala niya. Agad niyang hinablot ang whiskey sa kamay nito. Habang iniikot ang bote at kumukunot ang noo, inilapit niya ang sarili sa babae at binuksan ng flashlight ng kanyang cellphone upang mas matingnan ang namamaga nitong braso. "Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Dapat kang dalahin sa ospital," nag-aalala niya sabi. "Hoy, ikaw ang may birthday ngayon. Hindi ka pwedeng umalis ng basta-basta." Naguguluhan ng mga young masters at socialites na kasama ni Aliana. "Bakit hindi ka nalang maghanap ng driver para ihatid siya? Kailangan mo pa talagang ikaw ang magdala sa kanya sa ospital?" Matigas ang sagot ni Aliana. Lasing na siya. "Hindi ako panatag na ipaubaya lang siya sa driver." Itinaas niya ang kamay upang itaboy ang alalahanin ng mga kasama. 2 oras lang naman ito. Mauna na kayong mag-enjoy." 2 oras? Napasinghap ang mga kaibigan niya. Sa kapilyang sinulyapan si Lorraine. "Kaya naming maghintay, pero hindi ko alam kung si Mr. Dizon ay makakapaghintay din." Agad na namula si Aliana sa narinig at umungot. "Kung ayaw niyang maghintay, wala namang pumipigil sa kanya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya." Nagtawanan ng ilan sa kanyang mga babaeng kasamahan. "Oh, tignan mo itong padamyo na to. Isa kang buhay na halimbawa ng taong iba ang sinasabi pero ibang iniisip." "Tumigil na kayo dyan," nairitang sagot niya. "Tabi na nga kayo dyan at dadalhin ko pa siya sa ospital." Nahihiya niya tinulak ang mga kaibigan niya, palayo at yumuko upang buhatin si Shera. Ngunit bago pa niya magawa ito, isang medyo malakas at alanganing tinig ang biglang sumilit sa kanilang usapan. "Miss, pwede kang manatili dito. Ako na magdadala kay Miss Shera sa ospital." Napatigil ang lahat at napalingon sa nagsalita. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, lumitaw ang isang lalaking matangos ang ilong. Malalim ang mga mata, nakakasual lang siyang t-shirt at maong. May nakapasok na kamay sa bulsa ng pantalon. Nangumiti siya. Lumitaw ang kanyang 2 pangil at ang kanyang buhok na kulay amber ay malambot na bumagsak sa kanyang noo. Gwapo siya, mukhang sunny boy at halatang may lahing banyaga.
Halatang bagong balik lang siya sa Pilipinas at may kakaibang tonong kanyang Tagalog. Ngunit kahit na medyo baluktot ang bigkas niya, malinaw pa rin niyang naipahayag ang nais sabihin. Ako ang teacher ni Shera. Wala ka nang dapat ipag-alala sa kanya. Ako nang bahala. Ikaw ang teacher niya? Saan? Biglang kinabahan si Aliana Imperial at tinignan ang mistisong binata na halos kasing edad lang ni Shera. May pagdududa sa kanyang tingin. Ayaw niyang malinlang ng kagapuhan nito. Alam ko may mga kahina-hinalang bagay na mangyayari sa bar. Pero kung kami ang napili mong puntiryahin, malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Hindi. Napaisip ng bahagya ang mistisong binata, tila nahirapang mag-explain. Bago sa wakas, inunat ang daliri niya tinusok ang pisngi ni Shera. Shera, idilat mo mga mata mo at patunayan mong hindi ako isang manyak. Lasing na lasing si Shera at parang lumulutang sa pagitan ng may kamalayan at wala. Sinubukan niyang bahagyang idilat ang mga mata at tumitig sa gwapong mukha sa harapan niya ng buong 3 minuto. Kinikilala niya ito ng maigi. Sa una, taimtim na naghintay ang mistisong binata na makilala siya ni Shera. Pero nang matagal, hindi niya naiwasang pahirin ng malamig na pawis sa noo niya at magbigay ng palantandaan gamit ang kilos ng kanyang mga kamay. Ang paborito mong brooch na alahas, akong gumawa niyan. Naalala mo? Habang tumatagal, palamig ng palamig ang ngiti ni Aliana. Dahan-dahan niyang hinawakan ang cellphone sa kanyang bulsa. Handang tumawag ng pulis na numang sandali. Sa ilalim ng inaasahang tingin ng lalaki, pinisil ni Shera ang kumikirot na sentido niya at unti-unting nabawi ang ulirat. Teacher, oo. Nag-video chat pa tayo noong isang araw. Ako si Maverick, kakambal ni Marlene. Ako ang nag-design at gumawa ng brooch mo. At ako rin ang nagturo sa'yo kung paano gumuhit ng disenyo sa pamamagitan ng email. Ikaw pala yan? Patango-tango si Shera habang tinititigan ng gwapong mukhang iyon. Matapos malinaw na ipaniliwanag ni Maverick ang connections nila ni Shera, maluwag siyang napabuntong hininga na makumpirma ang kanyang pagkakilanlan. Kumindat pa siya kay Aliana. O ano? Hindi ba? Hindi talaga ako manyak. Mabuti naman at hindi ka manyak. Napabuntong hininga si Aliana at napatingin kay Shera. Pasensya ka na. Nag-aalala kasi ako ng sobra sa kanya. Nawala ng kanyang pagdududa at inalalayan si Shera na mahawakan ni Maverick. Ingatan mo siya ha. Napakapalad ni Shera na magkaroon ng isang maganda at mabait na kaibigan tulad mo. Ngumiti si Maverick at pinisil ulit ang pisngi ng babae. Ikaw naman, dapat mo nang maintindihan ang sitwasyon. Huwag ka nang manatili dito tumarang sa ibang tao. Halika na. Sumama ka sa akin, okay? Lasinggera. Umiling si Shera na may halong inis. Kahit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki, subalit sa huli sumama pa rin siya dito. Pagkatapos, lubusang magpaalam ni Aliana at Maverick. Agad na, umangat sa lupa si Shera at binuhat siya ng lalaki. Binuhat niya si Shera ng walang kahirap-hirap na animo ay isang magaang papel na nililipad ng hangin. May number ako sa cellphone niya. Kapag nagising siya, kontakin mo ko kaagad upang malaman kung nasa maayos na siyang kalagayan. Bili ni Aliana kay Maverick. Kaibigan ko yan ha, ingatan mo na sobra. Opo, mahal na Reyna. Ako na pong bahala sa kaibigan niyo. Saka nag-iwan pa si Maverick na nakakalokong ngiti sa kanya. Napaili na lang siya at binantayan ang pagsakay ng mga to sa sasakyan. Pagdating ng madaling araw, unti-unting dumilat ang mga mata ni Shera. Naamoy niya kaagad ang pamilyar na amoy ng hospital. Ang amoy ng alkohol at disinfectant ay sumisid sa kanyang ilong. Sinubukan niyang suportahan ang sarili gamit ang kaliwang braso ngunit naramdaman niyang balot ito ng makapal na benda at masakit igalaw. Naalala na niya na muntik na siyang mapuruhan ng ipokritang Marley na yon. Paano ako nakapunta sa ospital? Sino nagdala sa akin dito? Walang idea si Shera kung anong nangyayari, kaya kinausap na lang niyang kanyang sarili. Tinignan niya ang nakabalot niyang braso ng matagal at dahan-dahang bumalik sa kanyang isipan ang huling alaala niya kagabi. Ang mabagsik na pagkakakunot ng noo ni Ezekiel na tila bagalit sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, napabuntong hininga siya. Pilit na inaalis sa isipan ang figura ng lalaki saka sinubukang bumangon upang kumuha ng tubig. Hinila niyang kanyang binti palabas ng malambot at mainit na kumot at maingat na hinanap ang kanyang tsinelas. Ngunit sa halip na malamig na sahig, isang mainit at matigas na bagay
ang naapakan niya. Ah! Isang sigaw ang nagmula sa ilalim ng kanyang kama. Nalaki ang mga mata niya sa gulat. Mabilis niyang inangat ang mga paa, lumuhod sa gilid ng kama at may kaba sa dibdib na sumilip sa ibaba. Sa hindi malamang dahilan, may isang puting sleeping bag na tahimik na nakapwesto sa tabi ng kanyang kama. At ngayon lang, wala namang malay na naapakan niya ito. Kaya't napagalaw ito dahil sa sakit. Napigil ni Shera ang kanyang hininga nang makita niyang may kamay na unti-unting lumabas mula sa loob ng sleeping bag. Mahaba at magagandang daliri, malinaw ang bawat kasukasuan. Halatang banyaga ito't mukhang gwapo. Pagkatapos sinila pababa ng kamay ang zipper ng sleeping bag at lumitaw ang isang gusot na buhok at kasunod nito isang pamilyar na gwapong mukha ang bumungad sa kanya. May bahagyang antok pa sa mga mata at isang nakakalokong ngiti sa labi. Magandang umaga, Shera. Nakangiti nitong bati sa kanya. Teacher? Napanganga si Shera sa gulat. Bakit biglang nasa ilalim ng kama niya ang kanyang guro? Nasa ibang bansa ito't libu-libong milya ang layo sa kanya. Sa itsura pa lang nito, mukhang ilang oras na itong nandoon. Hindi. Di ba sinabi ko sa'yo na hindi mo kailangan maging sobrang formal sa akin? Pinilit ni Maverick na bumangon mula sa sleeping bag at ipinatong ang ulo sa gilid ng kama ni Shera. At tinignan siya mula sa ibaba pataas na may halong paninisi sa boses. Hoy Shera, paano mo hinayaang humina ng ganito ang katawan mo? Kung magpapatuloy ka sa ganito, paano ka magpupuyat para mag-design ng mga blueprint? Paano mo pag-aaralan ang larawang inukit kung lagi mong nilalagay ang sarili mo sa peligro? Gusto mo pa bang maging number 1? Nakasimangot na sabi nito sa kanya. Ang kilay nito ay nakataas at nakasimangot ang muka. Napahawak sa kanyang sentido si Shera. Nakakaramdam na matinding sakit ng ulo. Teacher, bawasan niyo po ang pagbabasa ng fantasy novels. Please lang, nakakilabot ng mga sinasabi niyo. Biglang naalerto si Maverick, umiling at marahas na tinanggi ito. Hindi pwede, nakalagpas na ako sa 1,000 kabanata. Hindi ko na kayang huminto. Ang pagbabasa ng mga bumubuhay sa akin ngayon, kapag bumalik ako sa umpisa, kailangan ko na namang magbayad ng mga na-open ko ng chapters. Isa pa, late ba kayo sa mga internet dito? Bakit hindi mo alam yung tungkol sa pagiging disipulo? Kahit na alam ni Shera na si Maverick ay ang kapatid ni Marlene at naalala pang nangyari kagabi, hindi niya pa rin magawang mainis dito. Mabait ito sa kanya. Kahit sa video calls lang sila nag-uusap. Wala akong hilig sa pagbabasa, baliwala niyang tugon habang inihimas ang kanyang braso. Talaga, para sa akin masaya namang pag-usapan ng pagbabasa. Marami ka kayang matututunan kapag nagbabasa ka. Hinimas ni Maverick ang kanyang buhok parang sinusuklay. Tahimik at muling tumingin sa bintanang natatakpan ng hamog mula sa labas. Malamig, pagkatapos sinakpan niya ang sarili na sleeping bag at nuganwaring matutulog na ulit. Sige na, matulog ka na ulit. Bukas na lang tayo mag-usap kung may gusto kang sabihin sa akin. Inaantok pa ako. Hintay lang, mabilis na pinigilan ni Shera ang ulo ni Maverick na inabot niya ang buhok at muntik na itong sumiksik pabalik sa sleeping bag. Tinitigan niya ito ng seryoso. Teacher, may personal akong tanong sa'yo. Virgin pa ako, hindi pa ako nagkakaroon ng nobya, sa katigilan mo ng ako sa kaka-teacher na uumay ako. Bitawan mo ng buhok ko, masakit na. Sino bang may gustong malaman yan? Agad niyang binitawan ng buhok ng lalaki. Ang tinatanong ko ay tungkol sa kapatid mo, si Marlene. Siya bang tunay na ina ni Gabriel? Nung una, sigurado siyang walang connection si Marlene at Gabriel bilang mag-ina. Pero matapos siyang muntik patayin ni Marlene kagabi, nagsimula siyang magduda kung ano nga bang relasyon ni Marlene at ng bata. Nakibit-balikat si Maverick. Gusto niya sanang maging ina ng bata pero sayang at hindi siya binigyan ng eros ng pagkakataon. Sinong tunay na ina ni Gabriel? Talagang curious siya kung sinong ina nito. Dahil walang nakakaalam sa lahat, walang nakakaalam. Yun din ang sagot ni Maverick. Napakaraming sikat na babae sa Europa ang handang ipanganak ang anak ni Eros. Kung sino man ang maswerteng nakalusot, sino makakapagsabi? Nang marinig ang paghanga sa tono ni Maverick, agad na napagtanto ni Shera na hindi birong disiplina ni Eros pagdating sa sarili. Pero kung tutuusin, sino mong babaeng nagawa yon, dapat hindi na bumitiw kay Eros, hindi ba? Lalo hindi dapat nagbigay ng pagkakataon kay Marlene. Ibig kong sabihin, malamang nagdalang taong kawawang babae na palihim ng hindi humihingi ng paintulot mula kay Eros. At pagkatapos niyang manganak, pinatay na muna ni Eros saka ipinakilalang kanyang anak sa mundo. Tugon ni Maverick sa kanya.
Habang iniisip niya ito, lalong lumalakas ang kanyang kutob. Napabuntong hininga si Maverick. Alam ko namang malupit si Eros pero hindi ko inakalang ganito siya kasama. Talagang nakakagulat. Nang marinig niya sinabi ni Maverick na parang wala na sa mundong ina ng bata, nagbagong kanyang reaksyon at hindi hayaan na sino man na magsabi ng mga bagay na masama tungkol sa kanyang tito. Side comments niyo lang yan. Kung nag-iisip man kami ng ganyan, yun ay dahil sa inyong mga aming nakikita. Nag-imbestiga kami at nag-usisa, hindi basta nanghuhusga. Saka sinarado nitong zipper na sleeping bags. Kung ayaw mo matulog, matutulog na ako. Pero siguraduhin mong makakagawa ka ng magandang design para sa larawang ipapadala ko sa'yo. 3 araw nang nakakaraan. Humiga na lang si Shera sa kama ng malungkot. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata upang mawala sa kanyang isipan si Eros. Pinilit na lang niya mag-isip tungkol sa disenyo niyang gagawin at natapos ang kanyang concept bago mag-umaga. Sa wakas, dinalaw na rin siya ng antok at tuluyang nahimbing. Sa pagsikat ng araw, isang tinig ang patuloy na tumatawag sa kanya at isang kamay ang umuuga sa kanyang balikat. Shera, gumising ka na, hoy! Ayaw pa niya magmulat ng kanyang mga mata, pakiramdam niya ay kulang pa siya sa tulog. Wala pa atang 2 oras ang naitulog niya. Ano? Ang aga pa? Ito ang plano na ginawa mo pagkatapos magdamag na mag-isip, sabi ni Maverick, na parang may alam. Hinawakan ng manipis na panyo at mabilis na niyakap si Shera. Hindi na masama. Sabi ko may talento ka sa paggawa ng disenyo at sulit na pumunta ako dito. Mula sa bahay namin para gabayan ka. Hindi birong biniyahe ko, makarating lang dito. Pinigilan niya pagyakap na lalaki sa kanya kahit na wala yung mali siya. Hindi ba't nandito ka para sa kapatid mong si Marlene? Strange, bakit ako pupunta para sa kanya? Tanong ni Maverick habang tumitingin sa kanyang phone kung may bagong update sa nobelang binabasa niya. Malaki na siya, kaya na niya ang sarili niya. Saka, buntot naman siya ng buntot sa lalaki, kaya alam kong walang mangyayaring masama sa kanya. Ano ba yan? Wala pa ring update. Medyo nakakaramdam ng saya sa Shera na marinig na para pala turuan siya kay nanditong kanyang teacher sa design at mabilis na umupo ng tuwid at nagtanong ng mahinahon. Nakapag-book ka na ba ng hotel room? Gusto mo bang ako nang mag-book para sa'yo? Siyempre, titira ako sa bahay mo. Sagot ni Maverick na parang wala lang at seryosong dinuro siya sa noo. Ang mga kilalang artista sa kasaysayan ay laging kasamang kanilang mga pangunahing disipulo. Sa pagkain at pagtulog, ako'y isang dakilang artist, ngunit ikaw ay hindi isang natatanging disipulo. Dapat alam ng mga disipulo kung paano maging masunuring tagasunod sa kanilang master. Nagulat si Shera sa kanyang narinig. Saka napangiwi, ganap na ganap ang lalaki bilang isang fictional character sa isang nobela. Nalungkot din siya nang marinig iyon. Kahit na may 3 kwarto at isang salang apartment niya, sapat na para sa 2 tao pa. Ngunit hindi ito tungkol sa espasyo. Hindi siya pumayag na bumalik sa bahay ng Bustamante family. Ikinagalit na matandang babae. Kung kumalat ang balita na tungkol siya'y tumira kasama isang mistisong gwapong lalaki, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ba't nagtitiwala ka sa karakter ng iyong teacher? Matapos magbasa ng pinakabagong kabanata, buong tapang na pinangako ni Maverick sa kanya. Pinapangako ko sa puong may kapal, basta hindi mo ko gagapangin sa gabi. Para pagsamantalahan, hindi kita sasaktan. Kung mananatili ka lang na hindi gumawa ng kahalayan sa akin, wala tayong magiging problema. At ito pa talagang nagkaroon ng gana na sabihin ng mga bagay na yon sa kanya. Talagang kakaiba ang kanyang guro, masyadong mapag-isip at feeling karakter sa mga nobela. Pwede man natin itong pag-usapan ulit? Alanganin ang ngiting ibinigay niya dito. Hindi na, dapat ka makaramdam ng karangalan na makikitira ang isang gwapong katulad ko sa iyong tahanan. Sa dami ng nais na ibahay ako, mas napili kong sa iyo makitira dahil alam kong hindi ka magnanasa sa iyong guro. Si Maverick ang nagpasya ng ganong bagay. Sa kanya na amoy ang amoy ng pagkain mula sa kabilang silid. Gutom na ako. Nagdesisyon si Shera na lumabas na ng ospital at aabutin pa yun ng tanghali. At agad na binagong paksa ng sinasabi ng kanyang guro. Wala pang bukas na restaurant ngayon. Maaari ka namang kumain na muna sa cafeteria kung nais mo tapos mag-lunch tayo mamaya. Samantalang si Douglas na sa lumang bahay nakaupo sa malaking kama, nahigaan nila ni Shera na may seryosong ekspresyon sa muka. Ang tao na inatasang sumunod sa kanya ay tumatawag. Master, hindi po umuwi ang young lady kagabi. Shit, mura niya. Hanapin mo siya at alamin kung nasan siya ngayon. Tungkol po dito, nagkatubili ang tao sa kabilang linya.
Master, ipinagbabawal ng matandang babae na subaybayan ng mga galaw ng young lady. At sinabi niyang kung malalaman niya yun, masama ito para sa progreso ng iyong relasyon. Ibinalibag ni Douglas ang antigong vase sa tapat niya at nagalit. Kalokohan, may kasama siyang ibang lalaki kagabi, kaya kailangan makita ko siya. Master, ano pong ibig niyo sabihin? Naguguluhang tanong ng bantay. Hanapin siya at sundan siya. Maring hindi ko alam ang mga sinasabi niya sa iba, pero kailangan kong malaman kung kasama niya si Eros. Inis niyang sabi, naintindihan ng lalaki ang nais niya. Subalit alanganin pa rin ito. Paano kung hindi makita tayo? Nagalit siya, nagkunot ang noo at minura to. Bobo, tumakas ka kung kaya makita ka. Basta't walang ebidensya, walang halaga kung magsasabi si Lola. Nagets ko po, makikipag-ugnayan po ko kapag may balita, tugon nito. Okay, mag-ingat ka para hindi ka mahuli. Nag-isip si Douglas at gusto pang magsalita pero nagulat siya ng isang malumanin na katok sa pinto. Inilapag ang telepono at nagtanong ng hindi maganda. Paasik. Ano yun? Sumagot ang katulong sa labas ng pinto ng may paggalang. Master, dinala ni Evelyn ng kapatid ng young lady na si Miss Thea dito. Ang matandang babae pong nagsipasabi na kayo pong magdesisyon kung nais niyo pong salubungin. Isa pa si Evelina na minsan ay labis ng minahal at hindi pa rin makalimutan. At ang isa naman ay ang kanyang tunay na anak na siyang pinakamamahal niya. Sinabi ng lola niyang mga magagandang bagay tungkol sa kanya sa harap ni Shera. At ngayon, kung oras na para patunayang tamang matanda, kumunot ang kanyang noo na may bigat sa dibdib, tinignan ng madilim na kalangitan sa labas at sa huli ay hindi na nakayanan pa. Naalisin ng mag-ina sa ilalim ng malakas na ulan. Papasukin mo sila at ipaalam mo kay lola na hindi ko bibiguin. Wika niya na may batas sa salita, sumagot ang katulong ng magalang. Ilang sandali pa, dumating si Evelyn at nagpakita sa kanya ng may maputlang mukha. Hawak si Thea na may pulang pisngi at nakasuot ng puting damit. Kung ikukumpara sa dati niyang itsura na laging maganda at maayos. Si Evelyn na ngayon ay mas malungkot at mas mahina at kaawa-awa. Sino mang makakakita sa kanya ay masasabing kahabag-habag ang anyo ng babae. Si Thea ay umakap sa mga braso ni Evelina na may kalahating pikit na mata. Nang makita niya si Douglas, agad niyang inabot ang kanyang maliit na kamay at tumikbi ng may pagkamasungit. Daddy, inabot ni Douglas ang kanyang kamay at niyakap si Thea. Naramdaman niyang init sa noo ng bata at gamit ang kanyang malalaking palad at ang ekspresyon niya naging seryoso. Paano siya nagkaroon ng ganitong lagnat? Ibinaba ni Evelyn ang kanyang mga mata at ang boses niya ay malat. Miss ka na ni Thea at hindi na pumupunta sa bahay para makita siya. Bata pa siya at sensitibo. Tanong siya ng tanong kahapon kung hindi mo na siya gusto at kaya siya nagkasakit ngayong umaga. Kung hindi mo siya kaagad dadalahin sa ospital, anong silbi pa ng pagdala mo sa kanya dito? Tinignan ni Douglas ang kanyang anak na si Thea na malata. Puno ng kalungkutan at guilt, kinuha niyang intercom at tumawag. Pakipatawag, kaagad ang family doctor. Gusto ko na sanang dalhin si Thea sa ospital ng direkta pero sinabi niya na kailangan na munang makita ka. Kung hindi mas pipiliin niyang mamatay sa sakit kaysa pumunta sa ospital. Mahinang sagot ni Evelina. Puno rin ang kalungkutan ng mga mata ni Evelina. Pinatong niya ng basta-bastang maliit na coat sa kanyang braso sa kamay. Tumayo sa harap ni Douglas at dahan-dahang hinaplos ang malambot na buhok ni Thea. Kasalanan ko to. Matagal siyang nangungulit na gusto niyang bumalik sa lumang bahay na ito. Para makita ka kagabi. Pero natakot akong hindi mo ako gusto makita kaya. Daddy please, hindi na po ulit magtatanong si Thea sa masamang babae. Huwag niyo po akong itaboy. Ang may sakit na bata ay ibang-iba sa masiglat matapang na panganin na anak ng Bustamante family. Ang maliliit niyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng damit ni Douglas at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kaba. Para bang natatakot na itapon siya ng lalaki sa susunod na segundo. Sino nagsasabing itataboy kita? Niyakap niya ang kanyang anak saka ito pinakalma. Tapos tinitigan niya si Evelina na may pagdududa. Bagaman nakagawa na ng desisyon ang lola niya tungkol dito, hindi nila yung sinasabi kay Thea. Kaya paano malalaman yun ng iba? Sumikip ang puso ni Evelyn at nagmukhang mas inosente at nagsisisi nang ipadala ng matandang babae ang tagapangalaga upang ipasa ang mensaheng nais niyang sabihin sa akin. Iniwan ko si Thea sa kwarto para mag-aral. Malinaw ang ibig sabihin ng kanyang paghingi ng tulong, Douglas. Hindi ako sang-ayon sa nais niya. Kailangan mag-ipadala ng old madam si Thea sa ibang bansa. Si Shera bang may kagustuhan nito? Ang salitang banta ni Thea sa kanya noon sa isang salo-saloy, ilang araw na nakalipas ay patuloy na narinig niya sa kanyang tenga. Noong mga panahong yon, inisip lang niya nang uuto lang ang kanyang kapatid.
Ngunit hindi niya inasana talagang pinapahalagahan siya ng matandang babae at ipinadala pa si Thea sa ibang bansa upang mapilitang magbagong isip ni Shera at bumalik kay Douglas. Ganon ba ito kahalaga sa pamilya Bustamante? Hindi pinansin ni Douglas ang mga sinabi ni Evelina. Nag-isip sandali at sinabi ng kalmado. Wala itong kinalaman kay Shera. Lahat ay idea ng lola. Kahit nangako si Shera sa kanya, hihilingin sa kanya ni lola na panatilihin si Thea sa bahay. Dahil sa hindi magandang ugali nito, nais na rin ni Douglas na madala ito sa ibang bansa upang makapag-aral pansamantala. Dahil ayaw niyang magpag-initan ni Shera ang kanyang anak. Halatang pagkadisgusto ni Shera kay Thea dahil na rin sa magaspang na ugali ng bata. Higit pa dito, ipinangako ni Shera na makikipagtulungan ito upang mabigyan ang matanda ng mabuot ang kanilang nasirang relasyon. Kung mananatili si Thea sa bahay, malulungkot lang si Shera at ayaw niyang mangyari yon. Bakit kaya kinamuhian ako ng lola? Sa kanyang mga bisig umiiyak si Thea na walang hinto at ang kanyang tinig ay matamis. Noon ako ang pinakapaborito ni lola. Sigurado may sinasabing masama ang masamang babaeng yun tungkol sa akin kay lola. Kapag nakita ko siya ulit, gagawin ko, Thea. Napakontra kaagad si Evelyn at mabilis na nilapit ang kamay upang takpan ang bibig ng kanyang anak at napilitan itong magpatawa ng mapait. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ayaw ng daddy mo na marinig mong tinatawag mo masama ang bad woman. At ganun din si great-grandmother, Evelina. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Mabuti iwan mo na muna si Thea dito at umalis ka na. Siguradong may nakabantay na alali dyan sa labas dahil nagtatagal ka na dito. Pagtataboy pa niya dito. Tumingin ng kaawa-awa si Evelina kay Douglas. Subalit hindi nagbagong desisyon ng lalaki. Pinaalis pa rin siya nito. Sa huli bumagsak ang luha ni Evelina saka tumalikod. Hawak ang nananakit na tiyan at tumalis na ng tuluyan sa kwarto. Habang pinapanood ang pintuan na magsara, binaba ni Douglas ang kanyang tingin, lihim na nagsisisi sa nasabi niyang masyadong mabigat. At pinahid ang kanyang noo sa inis. Sa kanyang pag-iisip, palagi matalino at maganda si Evelina. Ngunit mula nang mailabas si Shera sa kulungan, lumalala ng kanyang mga kilos kung patuloy niyang palalagpasin ito. Tulad ng dati, ibig sabihin nito ay lalayo siya kay Shera at sa pamamana ng Bustamante family. Itong isang bagay na hindi niya kayang tanggapin anuman ang mangyari. Iniwan ni Evelyn ang bahay na yun at tinignan ng mga mata ng mga alalay na tila nagtatawanan at tumayo siya sa labas ng pininturahang bakal ng gate. Pinunasan ang kanyang mga luha na walang emosyon. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ng number ng akala niyang hindi pa niya natatawagan pa. Agad na sumagot ang malupit na halakak na lalaki mula sa kabilang linya. Evelina, hindi ko iniisip na makikipag-ugnayan ka pa sa akin.